Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ngayon pong araw ng Martes. Sanang panig kayo ng daigdig. Ako po si Pastor Robert Dulay. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, February 3, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at kabunod. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ito sa Ate Robs. Sa bawat kwento ng bagong buhay, simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang Ang binagong binagong buhay. Bago tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, sa araw na ito, sa panibagong simula, sa panibagong pag-asa, panibagong buhay na kasama kayo, nais namin italaga ang sandaling ito upang sariwain ang kabutihan at kagandahang loob ninyo sa aming mga buhay. Maluwalhati po kayo sa araw na ito sa aming pagpapahayag ng inyong balita at ng kwento ng pagbabago ng buhay. Dinadalangin po namin ang aming mga tagapakinig, inyong inspire sila, iingatan sila. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ay aming pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Robert. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor, Kin, and Ate Rose? Mabuti. Dahil February ngayon po ay na. February 3. Ayan. Pastor, para may date kayo ah. Buwan Parang ng ngayon mga ay puso, Buwan ng Pastor. mga puso. At si Kino, may touch na Naka-red red. pa talaga siya, Pas. Hindi naman po sinasadya. Pero At siguro ngayon- mag-red din ako sa Feb 14. Yeah. At ngayong buwan, marapat lamang na pasaganain natin ang pag-ibig talaga. Opo. Sariwain natin ang pag-ibig. Maging daluyan tayo ng pagmamahal. Pag-ibig sa Kayo ba ating dyan, Ate kapwa. Rose? Ayan po, dito po sa Mindoro, medyo ramdam na ramdam ang bagong taon dahil mahangin at malamig na. Yan. Maging in love. Maging in love. Ay, parang inspired talaga si Pastor. Yes. Gustong-gusto yung February. Si Cassie kaya? Ikaw ba? Ako po ang pinagkakaabalahan ko ay pag-aaral. Study first. Yun na lang, study first. Strict kasi parents ko. Na-joke lang po. Ayan, ipakilala na po natin. O sige po, Ate Rose, ipakilala natin ng Yan. ang ating guest. Pinapakilala na po natin ang ating natatanging bisita ngayong umaga. Alam niya ang bait ng karanasan sa pagsalit sa armadong grupo na walang patutunguhan. Pinili niyang higit na makatulong sa ating mga kapatid na magbagong buhay tapos na minsan tahakin niya. Kaparehong landas ng mga katulad namin. Kaya siya ngayon ay nanandas na ng paliwanagan at siya po ay isa sa presidente ng Buklod Kapayapaan Incorporated. Isang samahan ng mga peace advocates na naglalayong isulong ang kapayapaan at magbagong buhay. Siya po si Mr. Noel Legaspi. Magandang umaga po, Sir Noel. Good morning, sir. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Magandang umaga kay Pastor Robert. And of course, magandang umaga kay Rose. And kay Brother and Sister Cassie. At syempre sa lahat po ng taga-subaybay ng programa po ninyo. Hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas and maybe worldwide. Magandang umaga po, Noel, at salamat sa iyong panahon na makasama ka namin ngayong umaga sa panibagong segment ng Ang Binagong Buhay na atin pong tinatalakay, pinifeature po natin yung mga pagbabagong buhay ng ating pong mga kapatid, ng ating mga kasama na nagbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, at syempre sa ating Panginoon. Oh,
Tama ka dyan, Pastor. So, Sir Noel, para po sa ating mga manonood, maaari niyo po bang ibahagi pa ang inyong mga naging karanasan ng sumali sa armadong grupo, sir? Brother Queen, sa front organization ng CPP when I was a second year college, sa kolehiyo way back the early 90s. And for 6 years na kumilos ng white area, especially for youth and student sector, I decided finally to join the Youth Army in 1998. And ayun, naging membro and later on naging cadre po sa Army na nag-ooperate dun po sa area ng Mindanao. And I rose from the rank, kasi I started as education officer ng isang squad. Then before I left no, 28, yung katungkulan ko ay naging First Deputy Secretary ng Youth Party Committee ng Parsot Mindanao Region. And as a spokesperson also din ng National Democratic Front sa area namin. So there's napakaraming karanasan. Banggit ko, masalimo. Kung minsan, yung mga karanasan na yun, halos buhay na talaga yung kasi Okay. if I could still remember for 20 years na nasa art struggle, 20 years. 36 military encounters yung naranasan ko. And, may mga pagkakataon na mga bala ay napakalapit. Oh. But good thing na lumabas ako ng 2018 buhay. And since then, ang resolve ko kasi sa sarili, I just want to help the government or different communities to establish peace, sa iba't ibang community. So, yun yung Brother Queen, yung parang short nakasaysayan ko dun sa CPP in PAF. So kung mababalikan natin, Kuya Noel, sinabi mo half of your life, half of your life Oo. ay Spent nandun ka sa talaga 20 sa- years. Yes, Pastor. Opo. More than half of my age kasi 26 years ako sa Kilusan at ngayon nasa early 50s pa lang ako, Pero bata ang mukha mo sa age mo. Aba. Pero grabe Pas, kasi at a very young age talaga sila nare-recruit and nare-radicalize ng kabilang grupo. Wherein, dapat sa mga age na to, ini-enjoy nila yung kabataan nila, nag-explore ng mga bagay na hindi makaka-harm sa kanila, diba Pas? Oo. Yeah. Kolehiyo At si... alam mo, nun. nakikita ko dito kasi syempre may mga hindi natin masisisi, yung mga panahon na yun ang na dun sila sa ganong leanings, pero ang kagandahan po ngayon na pinag-uusapan natin kung papaano yung pagbabagong buhay nila, ito yung magandang mapakinggan natin kay Kuya Noel, ano yung mamaya sa tatalakay natin yung istorya ng pagbabagong buhay. Yes, to inspire others. Ayan. Yes. Maraming salamat po Sir Noel sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi po ni Sir Noel kung ano nga ba ang Buklod Kapayapaan Incorporated at ang mga layunin nito. Manatiling nakasubaybay at magbabalik po kami matapos ang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapan,
sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya papabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy nakakasubaybay sa ang ginagong buhay. Muli kasama po natin si Sir Noel Gaspe ng Buklod Kapayapaan Incorporated. Sir Noel, ano po ba ang Buklod Kapayapaan Incorporated at ano po ang layunin nito? Opo. Buklod Kapayapaan po ay ang pangalan talaga, yung buong pangalan, Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, no? BKFI in short. Ito ay pambansang federasyon, mga former rebels, ano? And sa kasalukuyan may 17 regional nations, no? All across the country from Region 1 and down to Region 13, no, sa So lahat po Sa ng Mindanao. regions, meron kayong chapter Mga doon or branches, division? no? Mga branches. Membership Yes. across the country. Mm-mm. Yes, tama po, Brother Quick, no? Lahat ng mga regions po natin ay mayroong mga former rebel federation na federated, no, sa Buklod Kapayapaan. And yung Buklod Kapayapaan din actually na itayo lang, no? Medyo bata pa ito, Pastor. Last year lang actually na itayo, ano? Month of April. Mag-iisang taon kami ngayon, no, sa darating na April. But yung advocacy naman ng Buklod Kapayapaan ay hindi bago kasi kahit hindi pa ito natatag, yung iba't ibang mga former rebels na sa iba't ibang rehiyon sa bansa natin ay may matagal ng advocacy hinggil sa kapayapaan, ano?
And marami po sa amin ay naging kasama na ng gobyerno sa paglaban sa karahasan, no? Directly, no? Against the armed struggle, nilulunsad ng CPP and PNDF, no? And aside from combating yung narrative ng CPP and PNDF related to armed struggle, yung mga former rebels din, no? Even before na wala pang buklod kapitbahan, ay engaged din sa iba't ibang mga community related works, no? Say, organisa ng mga former rebels, no? People's organizations sa different communities, and former rebels like us, no? In the Kapayapan are also helping FRs to have their livelihood projects, ano? So kaya we help them also conceptualize and write project proposals, and tinutulungan din namin silang maghanap ng mga funding agencies, no? Kasi whether we like it or not, may mga challenges pa rin kasi yung mga former kulang nung lumabas sila, no? Hindi na lahat ay automatic na naging maganda. So generally, yung advocacy ng Bukod Kapayapaan mainly tulungan yung mga former rebels na as much as possible sana ay hindi naman maging mayaman, ano? Parang umangat lang ang buhay para hindi mawalan ng material basis yung kabila na hatakin sila ulit kung sumama sa armadong kasi usually ang ginagamit ng propaganda ay kahirapan. So yun. And pangalawa, sa advocacy namin, ito ay parang sa usapin ng ideology, ano? Tinutulungan namin ng mga rebels na mas possible mag-radicalize sila, no? Sabihin, binabalik-balikan namin na inaaral yung mga prinsipyong itinuro sa amin ng CPP, hindi noon, at inihiwalay namin yung pwede na talagang ibasura, no? Na mga prinsipyo. Pero alam din naman namin, may mga iilang na ituro din maganda. Actually, yung principle ng serving the people, hindi naman masama yan. Wala din namang monopoly ng CPP hindi yan. Kaya hanggang pinanghahawakan din namin ang prinsipyo na yun. Lahat naman Of course, tayo yung usapin din ng spiritualism, ano, sa hanay ng mga FRs, isang mahalagang bagay din para sa amin doon sa actually, yung parang mga recommendations namin sa pagsasagot ng radicalization. So, at least napakaraming kasama na rin sa rebels na hindi lang economically, politically, yung pagbabalik loob nila, no, sa mainstream, kung hindi usapin din ng culture and more specifically yung sa usapin ng spirituality, ano. So yun pong nangyayari karamihan sa ating mga rebels. Ay sir, ang ano natin, no? Ang tawag natin sa mga former rebels natin, nagiging peace advocates Peace na. advocates, tama. Yes. No, Sir So, ang Noel? reintegration process talaga or pagbabalik loob ay holistic talaga, partner, mga kapatid, no? Hindi lang siya about sa finances, hindi lang siya sa physical, pero pati na rin sa spirituality. Oh. Yes, tama po. Kasi kung titingnan natin, aside from yung mga kasama namin na kilos lang ng korban, ano, pero karamihan kasi sa sinasabi nating former rebels or friend rescued ay galing talaga ng bundok. They are into violence, no? Sa kung ilang taon sila nandun. So may mga kasama kami 3 years, 5 years, 10 years, 20 years. May iba nga kaming kasama na more than 30 years, ano, na talagang yung paghawak doon sa konsepto ng violence, no? Kaya nga, nung inaral namin ulit yung mga prinsipyo na yun, masa na nakikita din namin yung ilang mga underlying principle na hindi naman direct na sinasabi sa amin. But the CPP and PND related to armed struggle, we are taught, no, tinuruan kami kung paano magalit. Ano? So that's why yung mga former rebels, kahit yung iba, kahit yung bago pa lang surrender, talagang mapapansin natin na punong-puno ng galit. Ano? So, tama. And kung minsan hindi maiiwasan na may makikita silang mga mali, no, sa government kahit sumurrender na alam din naman natin na yung government ay hindi perpekto, Yes, pero kung minsan parang bumabalik yung yung parang fervor, no, yung hate, no, so ganun. Kaya
kami doon sa usapin na yon, talagang tinutulungan namin yung mga farmers as much as possible makawala, no, sa sa influence nung galit, ano, kasi kapag hindi nawala yan, hindi maging kompleto yung reintegration ng isang former rebel sa mainstream ng lipunan. Kuya Noel, maputol ko lang yung pagsasalaysay, ano. Sa loob ng 26 years, tama po ba? No? Tama Kumbaga, po, Pastor. hindi naman natin sisisihin, ano. Kasi syempre nandoon na yun, nangyari na yun. Pero dumating ka sa point, doon sa iyong pag-istorya, dumating ka sa point ng realization na yung violence at armadong pakikipagbaka ay hindi solusyon, hindi ideal, ano, na solusyon dun sa mga advokasya na isinusulong mo o isinusulong ng mga kasama. Tama po, Pastor, ano? Actually, kaya na nabanggit ko, bumaba ako, sumurrender ako noong 2018. But Ah. before 2018, nagsimula kasi yung parang mga reflection ko sa sarili way back 2015. I started to doubt na yung ability ng revolution. So, yung doubt na yun yung nag-prompt sa akin na aralin uli, no? Yung mga itinuro sa amin. Then I found out na, say for example, yung Russia, no? Nagsimula silang magrevolusyon 1905, natapos nila ng 2017, that's 12 years, nanalo sila. And ang China, Mao Zedong started in 2021, nanalo sila 1949, that's 20 years, no? And ang Vietnam naman, against America, nagsimula 1955, nanalo sila 1975, that's 20 years. And ang Cuba, yung revolution ng Fidel Castro, only 5 years lang, ano? Pero ang common din naman sa lahat ng revolution na yun, napakarami talagang namatay, no? So ngayon, kung i-contextualize natin sa Pilipinas, Pastor, kung re-establishment ng Communist Party ang usapan, 1968 yan eh. Pero kung iti-trace back talaga natin yung history ng communism sa Pilipinas, that was 1930. So, ibig sabihin, napakahaba na ng kasaysayan ng communist movement sa Pilipinas. And since its establishment ng old Communist Party, 1930, in the re-establishment of the CPP 1968, hanggang ngayon, napakarami na pong namatay. No? That's, more than 100,000 yung namatay. Nung tinitingnan ko pa, every day, no? Mayroong average na parang mga 15 hanggang 20 na Filipinos yung namamatay, no? Civilian, inmates, sundalo, pulis. So kaya, Mga nung nagbuwis ng buhay, nag-doubt, ano? Daming nagbuwis ng buhay. opo, ang dami na po. Then, ang tanong ko, noong 2018-2016, itong mga nanamatay na to, what? And for whom, no? Para ano? Para kanino? So, yun, sabi ko, talagang magastos sa buhay yung pagre-revolusyon. And considering sa kultura ng Pilipino, iba ang Pilipino, Pastor, eh, no? Kaysa mga Vietnamese, sa mga Russians, Chinese, Cubans. Ang isa sa nakita ko sa kultura ng mga Pilipino, talagang yung spirituality ng mga Pilipino, napakataas ng antang. Filipinos are God-loving people, no? Filipinos are peace-loving people. So maybe sa side namin, nung ina-agitate kami, no, na maging aktivista, so on my part, ng early 90s, hindi masyadong napagtuunan yung aspeto na yon. Pero na-realize ko later on na ito pala. So that's why naging contributory yun, no, sa decision ko in 2017 na lumabas. Yun nga, So, 2018, Kuya Noel, January, kadang umalis. So, Kuya Noel, dun sa loob, sa mga panahon na nandun ka sa armadong pakikipagbaka, dumating ka sa point, ano? Dumating ka sa point na kailangang i-improve yung pakikipagbaka. At nakita mo itong liwanag na ito na yung pagtatayo ng Buklod Kapayapaan, ano, Incorporated. Na sa akin po, sa ating po mga tagapakinig, ano po, nasa sasakyan, nasa radyo, nasa panig po kayo ng ating pong bansa, ano po, panig ng daigdig, ano po, napapakinggan po natin si Kuya Noel Legazpi. Siya po ang presidente ng ating pong Buklod Kapayapaan. Na iyong nakita ko, ano sa aking pakikinig sa iyo, gusto mong ipagpatuloy yung pakikipagbaka na inyong nasimulan. Pero in a better approach, in a better way. At tama ba ako, Kuya Noel, na nakita mo na yung pakikipagbaka dapat ipagpatuloy
sa pamagitan nitong mga organizations na itinatayo natin na kagaya ng Buklod Kapayapaan? Tama po, Pastor, ano? Tama po, Pastor, yung observation ninyo. Kasi nga, gaya na nabanggit kanina, mostly naman sa mga FRs, paglabas nila sa kilusan, dahil nasanay nga doon sa usapin ng pagsisilbi, ano? Talagang hinahanap-hanap din namin. Papaano kami makapagpatuloy doon sa pagsisilbi sa mamayan na labas sa konteksto at programa ng CPP, especially sa usapin ng armed struggle. So kaya ako at kasama ng iba pang mga rebels, hindi talaga tumigil sa paghahanap ng pamamaraan no, kung paano ipagtulong yung mga advokasya natin no, para sa mami. So kaya ito yung nag-prompt sa atin. Actually, kaya nabanggit ko kanina, before even the founding of Buklod Kapayapaan, sa iba't ibang regions ay may mga existing people's organization na mga former rebels. Ano? At yung ibang region, umabot na hanggang sa regional level. So tama po, Pastor, kami, patuloy namin pinahawakan yung advokasya na kailangan patuloy na magsilbi sa mamayang Pilipino. Kasi sumurrender kami, sa totoo lang din naman. No? This is an honest remark, Pastor. Paglabas namin, hindi naman talaga nasolve din ang problema ng lahat ng mga Filipino. Yan, no? Kasi nga, even among FRs, may mga struggles din kami. So kung hindi namin pag-isahin yung sarili namin, so wala kaming boses. Yes, sir. All the Sir more Noel? na yung mga communities na inuuwian namin, wala rin. So that's the reason kaya kailangan ipagpatuloy. Sir Noel, ano ba yung mga struggles, mga naging hamon sa inyong mga Yung nagbalik FR, loob, ano? mga yung naging peace advocates, pagbabalik loob, sir? Maaari niyo po bang ilarawan, sir? Actually, Brother Quinn, generally, napakaganda naman ng program ng government, no? It started few years back, Meron tayong NTF-LTAC, comprehensive naman talaga yung approach ng NTF-LTAC. Mayroon tayong Enhanced Comprehensive Local Education Program. Mayroon tayong mga live projects in progress for former rebels. Pero kasabay ng mga positive, no, na mga nangyari, yung programa ng gobyerno na pinapatupad para sa mga former rebels, kasabay nun, hindi rin maiwasan na nandun pa rin yung discrimination, Kasi hindi naman lahat nakakaunawa sa pinagdaanan ng mga former rebels, no? And sa totoo nga, mayroon din mga tao kasing biktima din ng karahasan ng CPP and PATF. So hindi maiwasan nung pag-surrender namin kasi we were once part of the CPP and PATF. So kaya pati kami nasisisi, Yes. May Kaya mga nga, natitira pang hindi lahat galit. ng tao sa lipunan natin nung bumaba kami, itanggap kami. Though may magandang programa yung government. So that's number one. Number two, yung sa economic upliftment, kasi ang mga FRs din, hindi rin pare-pareho din kasi yung level ng kanilang capacity, At saka yung understanding sa kung ano yung mga nangyayari. So may mga FRs din naman na paglabas, parang wala lang. Okay lang. Parang gano'n. Mayroon ding ibang mga FRs na lang nagsisikap. So kaya nagkaroon ng parang uneven development. May mga FRs na medyo mabilis yung kanilang development. Mayroon naman talagang masyadong nahuli. And kapag hindi ito ma-explain ng maayos sa mga former rebels, naging dahilan din ito ng animosity among us. Kasi yung iba, dahil hindi naiintindihan, so interpretation nila na yung gobyerno ay mayroong pinapaboran. Tama. So that's a challenge, Yes. Pero unti-unti naming nasosolve ito doon sa organization. Kaya nga, all the more na kailangang magkaroon ng organization former rebels kasi parang mayroong platform na pag-usapan namin ito kaysa hiwa-hiwalay kami. Okay. So another thing is may mga FRs din kasi na gustong parang madalian yung paghahanap buhay. Ayaw nilang dumaan din sa parang isang prosesong masalimuot, Kasi yung mainstreaming hindi naman ganun kadali, Sanay kami sa mundo. Ngayon, bumalik kami, nandito sa Patak. Ang daming requirements kaya pag mag-apply tayo ng trabaho, Yes, tama po. lahat legal requirements, i-comply mo yan. proseso. Kung wala, yung ibang FRs, ito, nadi-discourage, yung iba, shortcut. Mayroon, sa totoo lang, there's honest remark na naman. May mga ibang politiko, negosyante, na may mga kalaban. So, hinahire nila yung FR para mag-gun for hire.
So, may mga ganong challenge, no? Pero, gaya na nabanggit ko, hindi yung dominant, ano? May mga mangilan-ngilan lang naman, pero, but still, kahit mangilan-ngilan yan, at kapag may mga nahuli, no, na mga FR na involved no, sa kanyang criminality, nakakaladkad kasi yung FR no, sa kalakhan. Tapos nasisingil kami. Kasi for example, may mga experience kami na sinasabihan kami na, oh ano ba yun, yung FR na yun? Eh bakit pumatay? Yan. Parang hindi kayo mapapagkatiwalaan. Para bang lahat kami ay hindi mapapagkatiwalaan. Nadamay na. Opo. So nadadamay. So that's some of the challenges, Brother King. Opo. Kaya Kaya dapat talaga, talaga magsama-sama. ang Yan, ating napakahalaga nung pagbubuo ng mga organizations. Kagaya ng MIFRA, na Opo. binuo nila Ate Rose. May mga kilusan, mga kilusan na binubuo pa rin. Pero napakaganda na po ng transition, ng pagbabago. Opo. Ang dami kong takeaway, ang dami kong reflections dito, Keenan, Cassie, Opo. and Ate Rose, Yes, Pastor, Doro Pastor, yung kilsa ng KKK, kapayapaan, kabuhayan at kaligtasan. Napakahalaga yung komponente yung usapin sa, kasi ang kapayapaan is okay, yung sa usapin ng kabuhayan, kasi mula na sa struggle yung mga kapatiran natin. So, pero sa remolding, kung paano ma-sustain at paano yung ideolohiya mawala. Ang kaalahan talaga nito ay sa pananampalataya at magkaroon ng takot sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung kaligtasan. Kaya yung KKK, huwag natin kalimutan, yung sabihin sa Opo. kapayapaan, kabuhayan at kaligtasan. Yung tatlong malagang komponente ay napakahalaga yan, lalo't higit ng ating Panginoon para sa pagbagong buhay. Ayan. Opo. Ganda na ng KKK, di ba, partner? Oo. Konti Ngayon- na lang, marirecruit na tayo ni Ate Rose. Akala ko ba kasali na tayo, ha? Ay, Lahat tayo. Kasali na tayo. doon. Kasali tayo ng Buklod Kapayapaan. Kasali na rin tayo ng KKK. Opo. Ayun naman, ngayon naman po, Sir Noel, paano naman po nakakatulong ang Buklod Kapayapaan sa pamahalaan upang isulong ang kapayapaan at mahikayat na sumuko ang mga kapatid nating parte pa rin ng armadong grupo? Oo nga. Opo, Sister Cassie, yung pagtatayo po ng iba't ibang federation, no, sa mga rehiyon, probinsya, munisipyo hanggang barangay, ay isang pamamaraan po sa pagtulong namin sa government, no, to establish peace, no, in different communities, especially yung mga komunidad na formerly stronghold, no, ng kabila. Kasi kung hindi mo organisahin yan, organisahin ng kabila yan. No? And kahit nga yung mga na-organisa na, kapag hindi nasusustain at hindi na-consolidate, binabalik-balikan din ng kabila. Kasi may program naman sila for recovery, And nangyayari ngayon sa ground yan. Kaya sa mga ilang areas So marami na may tayo. presence pa ng... Sir Noel, marami tayong instances na ganon? Yes, Binabalikan. Brother Queen, doon sa mga areas na may presence pa, no, ng mga remnants, no, ng CPP-NPA, may hilahan may tagubwar, doon sa mga ilang communities, kasi binabalik-balikan nila. See, for example na lang, case in point, kagagaling lang namin ng Mindoro, last week, ng fact-finding mission doon. And according to the information we gathered, directly from the residents, doon sa mga area na pinuntahan namin, talagang may impaying pumunta doon. Kinakausap yung iba sa kanila, and namumubilize. So, ibig sabihin, ongoing yung kanilang recovery. So, hindi lang sa area ng Mindoro yan, may mga ibang bahagi pa ng Pilipinas. So, kaya yung organizing effort ng Buklod Kapayapaan doon sa iba't ibang communities ay isang forma, ng tulong namin sa government to establish peace and against the CPP-NPA. But aside from organizing, Brother Queen, Sister Cassie, yung Buklod Kapayapaan ay very active din doon sa information campaign, Kaya kami, on our side, we also declare information war, against the CPP-NPA, NDF, Kaya kung napapansin niyo yung FB page ng Buklod Kapayapaan, every now and then talagang may pinopost kami na mga iba't ibang statements na naglilinaw sa iba't ibang mga issues, especially involving
deceptive recruitment, at saka terror grooming, no, na ginagawa ng CPP among the youth, no, and other sectors ng lipunan natin. And aside from information campaign, mayroon din kaming program na sa sectoral organizing, no, hindi lang yung mga komunidad na kinikilusan, so youth and students, labor sector, urban poor communities na hindi pa naaabot ng CPP-LPA, sinisikap na muna na po namin puntahan yon. Opo. Unahan na namin. Kasi kung hindi uunahan, so those sectors are very vulnerable, no, for expansion ng CPP. Yes, sir. So yun yung mga iilan, no, na mga naging tulong namin sa government, no, Sa pagtulong peace sa ano, campaign. sir? Sa tulong natin sa pagpapasuko ng iba pang mga mga hindi pa bumabalik sa ating pamahalaan. Ano pong mga ginagawa natin? Okay. Salamat, Brother Quinn, sa tanong. Yung different organizations natin sa ground, municipal level, barangay level na people's organizations natin, ay very much involved doon sa local peace engagement. Local peace engagement, sir. Local peace engagement. Actually, this is one of the line of efforts, no, ng NTF-ELCAC naman na on board, no, yung former rebels, no. Ibig sabihin, doon sa mga komunidad nila, ginagampanan talaga nila yung pag-reach out na doon sa mga active pa. At yung pangungumbinse doon sa mga active na as much as possible sana bumaba na, no. And siyempre, yung mga member din kasi ng mga people's organizations, may yung mga naiiwan kasi yung remnant, mga kamag-anak din nila, So yun, tuloy yung campaign natin, panawagan natin. Hindi lang yung direkta doon sa mga komunidad at people's organizations, kung hindi sa iba't ibang platform. Say for example, may mga ilang radio programs din, yung mga inuupan, yung mga foreign sa iba't ibang region. During radio programs, lagi namin pinawagan talaga sa mga aktibo pa na ilinaw sa kanila na yung pagpapatuloy ng armadong pakikibaka ay wala ng katuturan. At siguradong matatalo yan, walang kahihinatnan. Kaya ang nangyayari, Brother Quinn, we have already a lot of experiences na dahil sa proactive na kampanya na yon na tumutuloy mo former rebels, medyo marami-rami pa rin na kuminsing mababa. Yes, Baba, sir. Kami sa experience namin, halimbawa doon sa South Cotabato, last 2024, no, mayroong 3 top level cadre kaming napasonen there, no. Opo. At ang nag-effort talaga noon yung former Yes, rebel. sir. At sana mag-avail sila ng amnesty. Tama ka dyan, Opo. partner. Yes. Opo, Ate Rose. Yes, Pangulong Noel, mulit nating ipaalala ang deadline ng amnesty application para sa mga miyembro ng MILF, NMLF, RTMP, RPA at LTB. Ito po ay sa March 4, 2026. March 4, Para naman 2026. sa mga miyembro Po ng natin yan. CPNP and DF, ito po ay sa March 13, 2026. Malapit na pala. Kaya po sa March mga aktibo 4 pa, and yung po March sa hindi 13. naka-avail ng amnesty program, ito po ay ina-announce po natin para makakahabot pa po sila para po apply ng amnesty program. At sa amin po pagbabalik, babahagi po ni Pangulong Noel ang ilang sa mga programa ng Bukod Kapayapaan na kung saan tayo po ay manatiling nakatutok dahil magbabalik kami patapos ang isang paalala. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Muli po, nagbabalik po ang Binagong Buhay. Kasama po natin ang presidente po ng Buklod Kapayapaan. At syempre, kasama natin si Kuya Kim, si Cassie, at si Ate Rose. Ayan, basahin ko lang bago po tayo dumako sa ating interview session with Sir Noel. Basahin ko lang ilang mga comments, Pastor, para naman
malaman natin kung ano yung mga insights ng mga viewers natin sa ating mga sinasabi ngayon. Sabi po ni R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Meron din po Opo, good dito kay Rosie V. De La Roca, good morning daw po. At dito naman kay Juventus Novicio, watching from Seoul, Sultan Kudarat, on the way sa work. Mukhang late na kayo, sir, ah. Hello, Juventus. Ito naman po kay Idala Linlin Asyong, a blessed morning everyone, always listening. 89.1 from Pampanga. Hello po, good morning po. Good morning. Meron naman po dito kay MJ Salamatin, blessed morning everyone and especially Adventist World Radio Manila, AWR 89.1 FM, Manila Station, God bless your ministry, program watching and listening from Primark Town Center of Kawayan, Isabela. Happy listening po sa At ating yan, and last na lang po for now, we also have Jacob Lawrence. Sabi niya, ang binagong buhay really reforms the way of life, especially those that once deceived by sweet promises and propaganda of the communists. Life is above everything on earth that everybody has to treasure, and it is only through God that we can protect our life even after death. Amen. So, Maraming ayan, salamat. napakaganda at maraming salamat po sa ating manonood ngayong umaga. Opo. So, Sir Noel. Ano ba Sir Noel? Nandito po. Ayan. Sir. So, Sir Noel, what can we expect from Buklod Kapayapaan itong mga susunod na araw, buwan? O, maaari ba natin registered ibahagi? siya, no? Opo. Newly registered siya last year lang, oh. Yes, Na-organize sir. ng Buklod Kapayapa. Brother Queen, for sure, no, itong program po ninyo ay maring pinapanood din ng CPTNP, hindi ano. Kaya Wala dun sa namang tanong, problema. ano ba yung para ma-ways forward namin? Ano? Minsan parang nag-aalala lang akong sabihin. But anyway, yung mga pwede lang po. talagang yung national leadership naman ng Buklod Kapayapaan ay nakaset no na mag-ikot sa iba't ibang regions no sa buong Pilipinas. So may mga major activity tayo. See for example sa Mindanao, we'll be having a Mindanao-wide Peace Forum that will be on March, no? Sa buwan ng March. Then we are thinking to go to Negros kasi may series of killings na ginawa yung CPP doon sa isla ng Negros, no? So kailangan din namin alamin yung mga detalye sa istorya nung bakit umabot sa 26 katao yung pinatay ng CPP. And may mga ilang regions din na kailangan namin tulungan na consolidate no, yung kanilang regional federation. See, for example, ang Region 2, ang Cordillera Autonomous Region. So nakaset din kami na punta doon sa mga areas na yun. And may mga schedule din yung ibang regional federation na magkakaroon ng summit. Nagpasabi na yung iba no, na we are invited no, sumama doon sa summit ng federation. Kaya nakasama yun sa calendar of activities na dadaluhan no, ng National Resource ng Buklod. Pero most importantly, Brother Queen, yung main effort namin no, for this year is to start yung pagiging self-reliant ng Buklod Kapayapaan. Kinokonseptualize na namin yung program namin of, yung building or organizing in non-government organization para maging partner ng Buklod Kapayapaan as PO. So yun, and kasama din sa emphasis namin for 2026 is to strengthen the relationship na itayo na namin with the partner agencies sa gobyerno, and nakapag-umpisa na rin kami sa private sectors, and we initially engaged a few international non-government organizations. So yun yung gusto namin i-strengthen
Kasi nga, nakaangkla yan dun sa sinasabi ko kanina, as much as possible within each year, ay maumpisahan na namin yung program namin for yung parang independence at magiging self-sustaining yung Buklod Kapayapan Federation Incorporated. Opo. Isa rin sa mga nakuha ko sa mga sinabi nyo kanina na kailangan talaga maging self-sustaining ang mga ganitong effort. Hindi lang isang beses kailangan yung pagbabagong buhay, kailangan sustained siya Yes. kasi nga merong yung mga bumabalik. So kailangan tuloy-tuloy ang mga effort natin para tulungan ang mga kababayan natin na magbagong buhay. Tama. And maybe siguro one last kasi ang basa namin Brother Queen, Pastor Robert, medyo may konting parang semblance ng recovery, no, yung CPP, especially yung sa urban operations nila, no. So isa sa priority din namin is how to counter, no, yung kanilang panunumbalik. So may mga campaign designs na inaayos na namin ngayon. Then maybe for the second quarter of this year, ikakasa na namin yung mga counter efforts, no, natin sa recovery, no, CPP, especially sa kanilang urban operations. Yes po, Sir Noel, may the Lord favor and guide you in your plans for this year. No worries kasi alam ko na yung government through the NTF-ELCAC will assist you naman kung may mga kailanganin po kayong tulong from different agencies. Kaya maraming salamat po ulit, Sir Noel, sa inyong mga binahagi na mensahe ngayong umaga. Mayroon po ba kayong short message para sa ating mga manunood at mga tagapakinig? Siguro, Sister Cassie, magpapasalamat na lang muna sa AWR, kina Pastor Robert Kulay, ng Seventh-day Adventist, kay Rose, and of course sa inyong dalawa, kay Brother Queen, Sister Cassie, and sa lahat po ng taga-subaybay, taga-pakinig, ng program po ninyo. And siguro yung panawagan ko sa lahat ng mga nanonood ngayon, yung samahan po natin, yung programa, of course, ng AWR, ng government, ng NTF-ELCAC, ng Buklod Kapayapaan, at lahat-lahat ng organizations na nagsisikap para itatag yung kapayapaan sa bansa natin. Opo, At lastly, yun pong pagsisikap po ng kabila na mag-recover, especially kapag medyo nasisense na natin na dinadala tayo doon sa armadong pakikibaka, panawagan po namin, yun po ay hindian na po natin. Huwag na po natin itulan kasi based on experience, talagang masisira na po yung buhay ng kahit sino mang sasama po sa armadong pakikibaka. Wala pong problema kung mag-i-air lang tayo ng grievance natin sa government and even magkakaroon ng mga protest actions as long as na walang kasamang karanasan, walang kasamang armadong pakikibaka dahil kami naman po sa Buklod Kapayapaan ay wala pa rin sa isang pagbabago sa lipunan natin in a positive way. Yes. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakasarap. Magandang umaga. Alam niyo po, napakaganda po ng ating puntalakayan. Kulang na kulang talaga yung oras natin. Kin, Kazi. Opo. Siguro hingi tayo ng extension sa susunod sa AWR Manila. Nabigyan tayo ng oras para extend tayo. Pero alam niyo, marami akong mga natutunan sa pakikinig. It took us, as a nation, sa Pilipinas, it took us more than 5 decades para dumating doon sa realization, kagaya kay Kuya Noel, sa mga kasama. Hindi natin sinisisi yung mga sumali doon sa mga armadong kilusan, dati. Sapagkat hindi natin masisi, wala namang programa ang gobyerno dati. So, it took us, Kuya Noel, more than 5 decades, para ma-realize natin na yung approach kailangan natin ay ma-improve. At nagpapasalamat tayo that we have reached this awakening sa government, sa gobyerno natin, gumawa ng mga programa na mas magandang direksyon para sa pagbabago at sa kaunlaran ng ating bayan. Kaya isang hamon ko ito, Ate Rose, sa lahat ng tagapakinig natin, hamon ito sa gobyerno natin.
alagaan natin itong ating mga FR. Opo. Improve natin yung ating programa. Talaga, wag natin pahirapan na makasecure sila ng mga benefits sa gobyerno. At salamat sa NTF-LCAC at sa lahat ng mga government natin, agencies na tumutulong, Yes, Kin sir. at kasi. Opo. At Para sa panawagan tuloy-tuloy. din ito sa whole nation ito Kin, di ba? Opo. Yes, tama Panawagan po, sa Pas. simbahan, sa mga corporation, sa mga stakeholders natin, Sa bawat mamamayan, sir. bawat mamamayan. Talagang suportahan natin itong kilosang ito. Suportahan natin itong ating mga FRs. Mahalin natin sila at alagaan natin sila. No borders, no limits. Yes. Opo, So, Ate Ros. bago po tayo magtapos, alam ko po, may ilang tapos na tayo, Gusto ko pong mag-reflect, kausap ko si Kuya Noel kahapon. He is on the process, of continuing to discover, nandun sila sa kanyang spiritual journey. Gusto kong i-share sa inyo yung nasa Philippians, chapter 2, verse 13. Ito pang sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Yun, napakagandang phrase, Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Yung mga kaisipan natin na dating radikal, ang Diyos ang gumagawa sa atin upang gabayan tayo sa mas maliwanag na landas. Ang sabi rito, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. So yung mga pagbabago sa buhay natin, ito'y disenyo ng ating Panginoon. Tama. Tama, Napakaganda Pastor. po nun, Pas. Gawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Yan, Pastor. At sa lahat ng ating mga taga-pakinig, binabati natin yung ating mga kadrito pa, yung mga pagtupad at saka yung MIPRA na kung saan patuloy ang ating laban, patuloy ang ating malayang pakikibaka. Kaya sa umagang ito, isang makabuluhang talakayan, kasama natin si Sir Noel Gaspi, na kung saan Pangulo ng Bukod Kapayapaan, at natapos natin ngayong umaga ang talakayan. Kaya po, muli mga kababayan, mula po sa tanggapan pong ito ng Adventist World Radio, sa programa pong ito, hanggang susunod po ng Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, dito lang po sa AWR Manila 89.1 FM. Muli kayong makikinig sa Ang Binagong Buhay para sa Diyos. Para sa bayan. Para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga likod para sa Ang Ang Binagong buhay. Buhay. Amen.